Ano na naman GPC ang tinitingin-tingin mo? Ano ba naman yan? Mag-aasikaso ka na yung mga alagang manok at maghuhugas ka pa ng plato, magsasaing ka pa, magluluto ka pa ng ulam, titingin ka pa ng mga aso natin, titingnan mo pa ang backyard, ayusin mo pa, magpauso ka na dyan. Ayusin mo na ang ginagawa mo dyan GPC. So yun mga kabrid, tuloy tayo sa paglalathala mga kabrid. Samahan niyo ako. Ang gagawin natin ngayong araw is papakita ko sa inyo kung paano tayo magpakain ng ating mga manok mga kabrid. So tara, samahan niyo ako mga kabrid. And ayun o, may mga usok-usok mga kabrid dahil may ginawa tayo. So tara, let's go. Bago ang lahat mga kabrid, mag-intro muna tayo. At tayo na nga mga kabrid, tayo na nga po. Tara, ipakita ko sa inyo kung paano tayo nagpapakain ng ating mga alaga, mga mixture ng pagkaing manok, and then so on and so on mga kabrid. Ang kakain ng mga ginagawa nating mixture is all mga roosters, chickens, fowls, baby stags, baby follets, baby chicks and hens mga kabrid. So yan mga kabrid, makikita nyo mga kabrid ang ginagawa natin pag mixture mga kabrid. Ang laman po ng ating video is all about backyard breeding mga kabrid. Yes! How we raise our chickens and fowls in our small backyard mga kabrid. So tara, makikita nyo kung paano ko sila pinapakain sa umaga at sa hapon sa ganitong pamamaraan mga kabrid. So ang gagamitin natin mga kabrid sa ating mixture is ibababad natin yan dahil may halong corn grits yan mga kabrid. Wow. Hinahaluan natin sila ng corn grits dahil kailangan po ng alaga nating manok ang corn grits. Huwag masyadong marami mga kabrid dahil ang sobrang pong corn grits or mais sa pangangatawan ng ating mga alaga is nagdudulot po ito ng mataas na temperatura mga kabrid. Ito ang isa sa mga nagpapa-trigger sa pagpamamalo ng ating mga alagang manok, especially dun sa mga rooster natin mga kabrid. Pampatibay rin ng mga buto-buto mga kabrid, and so on mga kabrid. So ayan mga kabrid, hahaluan natin siya at bababara natin ang ating pagkain ng giniling na saging na saba mga kabrid. Saging na latundan, basta saging mga kabrid. So ayan igigiling natin tapos ibababad natin yan for 10 to 15 minutes mga kabrid. Bakit natin binababad? Dahil po kailangang lumambot ang ating mga ginagamit na pagkain, especially yung mga 7 types of grains, corn grits mga kabrid, para po mas maigi-igi at mas mabilis-bilis ang panunaw ng ating mga alaga. Dahil po pag mabagal ang metabolismo ng ating mga alaga dahil sa sobrang pag-ulan and mataas ang moisture, may posibilidad po na ang ating mga alaga ay hindi matunawan mga kabrid. Pag hindi po matunawan ang ating mga alaga, antimano, another problem mga kabrid. Another procedure na naman yan. Kailangan nating ipaluwal yung mga hindi natunaw na yan mga kabrid. So may proseso tayo yan mga kabrid. So tara, samahan nyo ako. Sinasamahan ko ng konting kanin mga kabrid. So sa ating pinapaigi, kasi yung laman ng na yan, yung green na balde mga kabrid is para po yan sa mga inahin, baby stags, hens mga kabrid, baby chicks mga kabrid. Para po yan dyan. Tapos yung sa yellow naman po is para lang po sa mga tandang. Mga 7 types of grain, vortex, yung ating maintenance. At dito naman po sa ating maliit na cup mga kabrid sa pula is para lang yan sa 2 pirasong pinapaigi natin. Yung bang kinukuha natin yung maximum potential nilang healthiness ng pangangatawan. Wow! Yung bang tinitingnan natin kung gaano ba sila kalusog. So antimano, makikita nyo na yung nasa cup na pula na yan, hinahaluan po natin yun ng red cell, multivitamins mga kabrid, red cell, Quaker oats, mga ganun mga kabrid. Tapos ayan, hinahalo natin. Tapos i-leave natin yan ng 10 to 15 minutes mga kabrid para po lumambot ang ating mga pagkaing manok mga kabrid. So after that, pag nakababad po yan, iikutin ko na po yung backyard ko for monitoring purposes mga kabrid. Pagkatapos po, ganito na, mag-serve na po tayo. Ayan ang lalaki na ng mga 4 na pirasong susunoy-sunoy. Yung mga maliliit na piso na parang mga pugo, ang lalaki na pala mga kabrid. Ang gagandang inahin mga kabrid. Yes! So siya ang papalit ngayon para susunod natin season. Kung suswertihin tayo, sila ang ipapalit natin na papalahian natin mga kabrid. Gagawin natin silang mga breeding materials na mga hens mga kabrid. So ayan makikita nyo ang ating crossbreed mga kabrid. Mga grays, itim at bulik mga kabrid. So ayan sila mga kabrid. Matatakaw yan sila. Medyo binibilisan ko mga kabrid kasi nga po isa
mahaba-haba ang nakuha nating video. So ayan dalawa na yan. Nilipat ko na dito ang pakainan din natin na isa para yan sa last last inbreed natin yan mga sinibalang, ayan mga sinibalang na pula, ayan sila mga kabrid. Matatakaw ko po kumain yan mga kabrid. Matatakaw masyado kumain ng ating mga sisiw. Tapos po, ayan, makikita nyo kung paano tayo nagpapalipas. So, ito ang proseso natin na ito mga kabrid, papakain tayo doon sa ating mga inahin. Siyempre, 3 klase ang pakain natin. Unahin natin yung mga inahin kasi yan, maiingay po yan. Naku po, tawag ng tawag sa atin yan. Kala sa atin yan, isa artista mga kabrid. Pilihan ng pilihan yan mga kabrid yung mga inahin natin. Kaya ang ginagawa natin mga kabrid, sila ang inuuna natin. Yung mga medyo maiingay. Pinapahuli natin ang medyo mga tatandang natin at ang pinakahuli natin is yung ating 2 pirasong pinapaigi mga kabrid. So ayan mga kabrid, nagtakbuhan sila ng takbuhan dyan. Masaya mga kabrid ang ganitong sistema. Masaya sa pakiramdam na yung fulfillment mo sa sarili mo bilang isang backyard breeder mga kabrid, bilang at the same time nagiging handler din tayo, nagiging handler tayo in the sense na natututunan natin maigi ang karamdaman, kung paano ang lunas, nakikita natin ang maigi kung ano ang kailangan ng ating mga alaga. Yun ang para sa akin magiging handler, kung paano sila paigihin. Ang pagpapaigi sa manok ay depende sa kung paano mo sila tinitingnan mga kabrid. So ayan mga kabrid, busy sa hapon mga kabrid. So dito naman tayo sa mga baby pulit o baby chicks mga kabrid, yung mga stag natin ba, yung mga pausbong nating mga tandang. So itong nandito mga kabrid, yung mga nandito mga kabrid, ayan. Nagtitilawak na po sila. Nakakatuwa yung tilawak nila kasi parang mga kung napapano, pag nagtitilawak sila diyan mga kabrid, nagtitilian yung mga tandang natin. Kasi syempre, iwan ko mga kabrid, syempre, na sila, nasa adolescence na sila mga kabrid. 3 months, mahigit, tuloy-tuloy na tayo mga kabrid. Sana po, tuloy-tuloy lang. Kahit maulan mga kabrid, nasasagawa pa rin natin ang tamang pagpapakain, tamang pag-aalaga. Kung ano po ang mga problema ng ating mga alaga mga kabrid, pinapakita natin yan. Aktualan tayo. Hindi tayo yung tipong maganda ang backyard, maganda mga farm, hindi ho tayo ganun. Ang ginagawa kong pag-share is all about backyard breeding. Backyard area, backyard process, lahat. Hindi ho tayo yung maraming pera mga kabrid para makapagpakita sa inyo ng magagandang linyada ng manok, magagandang sitwasyon, magagandang kulungan, magagandang backyard mga kabrid. Sa ganitong pag-ulan mga kabrid, papakita din natin yan. So, nag-share din tayo ng sitwasyon natin. So, kung minsan nakakapos tayo talaga mga kabrid, ayan mga kabrid, talagang ramdam nyo sa mga vlog natin ang pagkakapos natin. So, ayan mga kabrid, pakain tayo sa ating mga tandang gamit ang yelo natin lagayan ng pagkain. So itong aso na to mga kabrid, talagang dyan yan siya, bantay talaga yan siya, kaya kahit daga na dumaan mga kabrid, antimano inaano niya, nag-iingay-ingay yan. So ayan mga kabrid, yung mga tandang mga kabrid natin, sus, apakapupugi mga kabrid, napakatatakaw. So dito naman tayo mga kabrid, dito naman tayo sa mga first batch, third batch, mga 15 months old, 18 months old, 17 months old na ating mga roster mga kabrid. So yan sila, mga nagpapalit po sila ng balahibo. So ganito ang pang-araw-araw po ko pong ginagawa mga kabrid, pang-araw-araw na sistema ko kung paano ko sila inaalagaan. So hindi biro mga kabrid, hindi ho biro ang ganitong sistema, hindi ho biro ang mag-alaga ng manok, hindi rin ho biro kung paano natin sila sabayan sa kanilang tamang paglaki at pagiging malusog na manok mga kabrid. So it takes time. Itlog pa lang, talagang bubuhusan mo na sila ng gastos at sakripisyo at oras mga kabrid. Ang pang-araw-araw na kababaliktad ng itlog sa rep, isa sa umaga, isa sa gabi. Ang pagdala sa kanila sa hatchery, ang pagpapalaki sa kanila mula sisiw pa lang, day old chicks. Mga proseso nun, sa karton, sa brooder, sa malaking brooder, lahat na, pailaw, lahat. So hindi ho biro para sa akin, hindi biro. Kung hindi mo talaga siya passion mga kabrid ng pag-aalaga ng manok, pagpapalaki ng manok, nako po, sayang ng manok mga kabrid, sayang ng manok. So ayan mga kabrid, Katapos po niyan, pagpapakain natin mga kabrid is yan,
imo-monitoring natin. So sa habang nagmo-monitoring tayo, may napapansin-pansin tayo, kailangan yung habang gumagawa po tayo is yung utak natin is nakatutok na dun sa susunod na proseso. So nakikita ko na kailangan nating magpausok dahil wala pa rin pong tigil ang ulan mga kabrid. Wala pa rin tigil si bagyo. So ayan o, gagawin natin ngayon mamaya-maya, magpapausok tayo. Magpapausok tayo ng ating kailangang para sa kanila, para maitaboy natin ang mga mababantot na amoy na siguradong may mga kasamang mikrobyo para maitaboy natin yan. Para ang manok natin is di magkaroon ng viral infection. Viral infection na nagmumula sa mga hangin mga kabrid. So ayan mga kabrid. Ang dalawa naman nating pinapaigi mga kabrid is ayan o. Dalawa pong tornado hats. Ito po is magdadalawang taon. Ayan o. Kasi 2023 yan. October born. So ayan siya mga kabrid o. Ayan siya. Isang tornado hatch mga kabrid. Tapos ito yung third batch noon. Third batch niya. So isang buwan lang na agwat. So ayan siya mga kabrid. December born yun. So ayan siya. Pinapaigi natin ito mga kabrid. Pinapaigi natin. Gusto ko kasing makita kung gaano talaga sila ka-healthy. Kung kaya ba natin silang i-process sa pagpapalaki ng katawan, which is lagi nating ginagawa pag nagpa-priming po tayo ng ating mga alagang manok. Kung para malulusog po ang breeding natin, kailangan natin ng malusog na rooster or tandang and then malusog na inahin. Parehas ko po yan na pinapriming, pinupurga, pinapaliguan, nilalagyan ng Bilamil multivitamins na na 0.03 or 0.05 mga kabrid. Tapos mga pagkaing masustansya. So yan mga kabrid magsimula na tayong magpausok mga kabrid sa ating area. Pausok tayo ng pausok mga kabrid dahil kailangan nga natin to. Mga lamok, mga langaw, mga viral infection, mga maliliit na na insekto, matataboy natin sa pagpapausok natin mga kabrid. So maraming salamat sa patuloy na pagsasabay. Itong video natin is lang naman is daily sharing, daily update, premier videos, and all about backyard and chicken breeding mga kabrid. So ayan maraming thank you sa patuloy na pagsabay dyan. Ma'am Lilet, Sir Zygen, Ma'am Zeros, Ma'am Irene, Ma'am Gabs, Sir Dennis, Ma'am Gemma Mix Vlog, ayan, Sir Nelson, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsabayan at marami pa pong iba. Sana po huwag kayong magsawa at pagtiyagaan nyo lagi ang ating video. Ito, sipag ang puhunan dito mga kapatid. Sipag, pag-aalaga, tamang pag-aalaga. Kasi kung mali ang pag-aalaga mo, sayang talaga ng manok mga kabrid. Imbis na mapapadala mo sila, is mapapasama sila. Isang achievement sa akin na magkaroon ako ng mga alagang manok na umabot na ng 4 years old mga kabrid. Mayroon ako mga 2 years old na pasisiw. Ayan, marami sa akin. Marami ng experience. Kaya minsan nakakapagsalita na ako ng mga bagay na pwedeng maging karunungan na base sa aking experience mga kabrid. Hanggang dito na lang mga kabrid, hanggang dito na lang po ang munti nating paglalathala. And sana po ay lagi kayong nasa maayos na kalagayan. Marami pong salamat sa inyong lahat yan. Thank you po.